sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Fe Octaviano. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondent sa loob ng linggong ito. Arestado ng San Juan City PNP ang isang lalaki matapos nitong nakawan ang isang junk shop sa naturang lungsod. Alamin na ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Sa unang araw ng Agosto taong kasalukuyan, mga bandang alas 12:30 ng hapon, sa isang junk shop sa F. Manalo Street, Barangay Batis, San Juan City, isang pagnanakaw ang nangyari na agad na respondihan ng kapulisan ng San Juan City sa tulong ng mga barangay tanod. Ayon sa biktima na may-ari ng junk shop, dumating di umano ang suspect na kinilalang si alias Janjan sa kanyang junk shop at nagbenta ng mga scrap metals. Subalit matapos itong mabayaran ng may-ari at nang ito ay paalis na, ay tinangay di umano ng suspect ang isang sako ng bigas na may lamang mga copper wires at mabilis na umalis sa lugar. Mabuti na lang at nakita ng may-ari ang pagtangay ng suspect sa nasabing sako. Agad nitong hinabol ang suspect, sabay sigaw ng paghingi ng tulong. Napansin naman ng mga barangay tanod ang paghingi ng tulong ng biktima at agad tumulong na mahuli ang suspect. Itinawag naman agad ng biktima sa San Juan City Police Station ang pangyayari na mabilis namang tinugunan ng kapulisan at matagumpay na nahuli ang suspect. I am very thankful to San Juan Police and the officers who assisted me that day. I am a regular citizen of San Juan City for more than 20 years now, and during those 20 years, I think I was able to ask for police assistance more than twice already. But I am very particular with my recent experience with our police force when I personally went to the Central Police Station of San Juan City because of a criminal activity in my area. I think San Juan City is very lucky to have this kind of officers around. And I hope that my sharing of my experience could also encourage other regular citizens like me, not just in San Juan City, to also share their positive experience with their local police force, because I believe that this could also encourage other police officers to not just work within their call of duty, but also work beyond it with empathy. Matapos basahan ng kanyang karapatan ang suspect, ay pansamantala itong nakakulong sa San Juan City Police Station Custodial Facility para sa kaukulang disposisyon. At ito ay sinampahan ng paglabag sa Article 308 of the Revised Penal Code o theft. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny May Dolor. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. Isang high-value individual ang arestado matapos mahulian ng tinatayang 6.8 milyong pisong halaga ng shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Balanga City, Bataan. Nakatutok dyan si Patrolwoman Jilly Peña.
Tinatayang 6.8 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng Bataan PNP na kung saan arestado ang isang newly identified high-value individual matapos ang sinagawang buy-bust operation sa Barangay Tuyo, Balanga City, Bataan. Kinilala ni Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office, ang suspect na si alias Jojo, 38 anyos, binata, residente ng Barangay Kamaya, Mariveles, Bataan. Nasamsam mula sa kanya ang tinatayang 1 kilo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na humigit kumulang 6,800,000 pesos. Nabisto ang suspect matapos pagbilhan ng pusher-buyer ng isang heat-sealed transparent plastic sachet ng shabu. Sa sinagawang protective search, nakakumpiska rin mula sa kanya ang isang Jansport bag na kulay itim at asul na naglalaman ng 5 knot-tied plastic sachets, isang totoong 1,000 peso bill at 79 na piraso ng peking 1,000 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Ang operasyon ay pinangunahan ng Station Drug Enforcement Unit ng Balanga City Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Victor A. Kakdak, Chief of Police, batay sa Target Intelligence Packet bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 3 laban sa iligal na droga. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Matapos ang pagmamarka at dokumentasyon ng mga nakumpiskang ebidensya, dinala ang suspect sa Balanga CPS para sa kaukulang disposisyon. Nagbigay naman ng babala si Police Colonel Salvadora sa lahat ng sangkot sa iligal na droga na hindi titigil ang mga kapulisan hanggat hindi nalilinis ang lalawigan sa mga iligal na gawain. Ay nandito po kami, anytime pwede nyo pong i-report kung sino po yung mga may gumagawa ng kalokohan, ng mga illegal po na gawain, lalong-lalo na po yung ganito na may involvement po sa illegal drugs. Okay. Nandito po kami magsiservisyo sa Bataan area. Ang tagumpay na ito ay patunay na walang humpay na kampanya ng Bataan PNP laban sa iligal na droga para sa mas ligtas at mapayapang pamayanan. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jilly Advincula Peña, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Peña. Nasa kote ng mga otoridad ang 3 sospek sa isinagawang anti-criminality operation laban sa iligal na sugal at iligal na droga sa Taytay, Rizal. Yan ang tinutukan ni Patrolman Mark Lawrence Atencio. Arestado ang 3 personalidad sa isinagawang anti-criminality operation laban sa iligal na sugal at iligal na droga ng Taytay Municipal Police Station sa Barangay Muson, Taytay, Rizal. Kinilalang mga sospek na sina alias Wang, alias Carlo at alias Bato, awang residente ng Barangay Muson, Taytay, Rizal. Nakumpiska mula sa sospek ang 5 sachet na hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 20 grams na tinatayang 136,000. Patman na nagkakahalaga ng 500 pesos, 3 pirasong 1 peso na pangara na ginamit sa Caracruz at isang coin purse. Ang mga naarestong sospek ay naharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 o Anti-Illegal Gambling Law at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Mark Lawrence Atencio. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sa layunin na palawakin ang kaalaman ng mga kabataan tungkol sa masamang epekto ng paggamit ng iligal na droga at panganib ng terorismo, nagsagawa ang Puerto Princesa Police ng lectures para sa kabataan sa Barangay Marufinas hinggil sa kampanya kontra droga at terorismo. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Christine Lorenzo. Bilang patunay ng matibay na paninindigan nito sa pagpapaigting ng kamalayan ng kabataan at pagpapanatili ng kapayapaan sa komunidad, nagsagawa ng malawakang talakayan ang Puerto Princesa City Police Office, Police Station 4, kaugnay na programang Kabataan kontra Droga at Terorismo noong ika-23 ng Agosto taong kasalukuyan sa Barangay Marufinas.
Pinangunahan ang aktibidad ni Police Corporal Ellie Rose D. Evio, WCPD-PNCO sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Justin Kenneth A. Dalion, Acting Station Commander. Layunin ng nasabing pagtitipon na bigyan ng sapat na kaalaman ang mga kabataan at mamamayan hinggil sa mahalagang batas at hakbangin para sa kaligtasan ng buong pamayanan. Ilan sa mga tinalakay ay ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 9165, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 o Republic Act 9262, Anti-Terrorism Awareness Tips at Crime Prevention Strategies. Ang mga paksa ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging mapagmatsyag, disiplinado at sama-samang pagkilos upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Mariinding hinikayat ng mga tauhan ng pulisya ang mga kabataan na maging aktibo katuwang ang Philippine National Police sa laban kontra kriminalidad at terorismo. Pinaalalahanan silang agad na iulat sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang gawain sa kanilang paligid sapagkat mahalaga ang papel ng mamamayang mulat at handang makiisa para sa seguridad ng kanilang komunidad. Ang inisyatibong ito ay sumasailalim sa patuloy na advokasya ng Philippine National Police na gawing katuwang ang kabataan sa nasyonal na pagpapaunlad sa pamamagitan ng pagtatanim ng kamalayan, pakikilahok at pagbabantay tungo sa isang mas ligtas at mas matatag na bagong Pilipinas. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Christine Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Sa kulungan ang bagsak ng isang lalaki matapos makumpiskahan ng mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu sa isinagawang operasyon ng Loon PNP sa Bohol. Nakibalita diyan si Patrolwoman Flora May Asares. Nasamsam ng mga operatiba ng Loon PNP ang nasa mahigit 2 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Proxete, Song-un, Loon, Bohol. Dakong alas 11:55 ng gabi noong Agosto 20 ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Thomas Zenchong, Chief of Police ng Loon Police Station, ang naarestong suspect na si Jordan, 30 anyos, na residente ng poblasyon ay Tagbilaran City, Bohol. Na-recover mula sa pag-iingat ng suspect ang 4 na pakete ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 305 gramo at may standard drug price na 2,074,000 pesos, sling bag, Samsung keypad na cellphone, motor at buy-bust money. Ang nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Bohol Provincial Forensic Unit para sa kaukulang pagsusuri, habang ang sospek ay kasalukuyang nasa kustodiya ng nasabing himpilan at nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang paggamit, pagdadala o pagbibinta ng illegal na droga ay isang malaking paglabag sa ating batas ng Republic Act 9165 o tinatawag na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Hindi tayo titigil sa ating tungkulin na protektahan ang mamamayan, lalong-lalo na sa masamang epekto na ipinagbabawal ng droga na maituring na isang sakit o salot sa ating buhay, lalo na sa ating kaisipan, kalusugan at pag-uugali na nakakasira sa ating relasyon sa ating mga pamilya, kapitbahay at mga kaibigan. Kasama namin kayong lahat para sa mas madali nating makamtan ang tunay na kapayapaan at katiwasayan sa mahal nating bayan, Loon, Madanihon. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Flora May Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Asares. Nasabat ang iligal na droga at baril habang arestado naman ang 2 individual sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa Bukidnon. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Danessa Berdos. Na-recover ng mga operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit Bukidnon ang mga pakete ng hinihinalang shabu at armas sa isinagawang buy-bust operation sa 2 individual sa Barangay Lantod, Talakag, Bukidnon. Kinilala ang mga naarestong suspect na sina alias Bocho, 31 taong gulang, walang asawa, at alias Kokoy, 28 taong gulang, may live-in partner at mga residente ng nasabing lugar.
na-recover sa kanilang posisyon ang kabuang 12.8 na gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 82,824 pesos kabilang ang isang 1,000 peso bill na ginamit bilang buy bust money at isang Colt 45 pistol na naglalaman ng 3 bala at iba pang mga non-drug items. Maharap ngayon ang mga sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Mula dito sa Northern Mindanao, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, taga-tagilid ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. Hindi na nakapalagpa ang mag-live-in partner na sospek sa buy-bust operation ng mga operatiba sa Davao City matapos magpositibo sa illegal na droga. Ang balita mula kay Patrolwoman Mariel May Dongkilab. Arestado ang 2 drug suspect sa ikinasang buy-bust operation ng Balyok Police Station 17 sa Barangay Katalunan, Pequeño, Davao City noong ika-23 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspect na sina alias Eman, 27 anyos, at alias Flor, 30 anyos, na mag-live-in partner at pawang mga residente ng nasabing lugar. Nasamsam mula sa kanila ang 5 maliliit na pakete na may bigat na 6.65 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 45,220 pesos. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Balyok Police Station ang mga suspect at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy namang pinapaigting ng Police Regional Office 11 ang kampanya laban sa kriminalidad at iligal na droga bilang suporta sa adhikain ng bagong Pilipinas na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan tungo sa maunlad na bansa. Mula dito sa Reon 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mariel May Dongkilab, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. 2 lalaki ang naaresto matapos makumpiskahan ng iligal na armas at granada sa Ilagan City, Isabela. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolman Eduardo Balawag. 2 lalaki ang naaresto ng mga otoridad sa Barangay Agasian, Ilagan City, Isabela dahil sa paglabag sa Article 151 ng Revised Penal Code o Resistance and Disobedience to Agent of Person in Authority, Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9516 o Legal Possession of Explosives. Kinilala ang suspek sa mga alias na Mike Aaron, 50 anyos, may asawa, magsasaka at pasahero ng tricycle, at Francis Jade, 53 anyos, may asawa, driver ng tricycle at kapwa sila residente ng Ilagan City, Isabela. Ayon sa paunang investigasyon ng Ilagan Component City Police Station, nagsagawa ng mobile patrol ang mga kapulisan sa kahabaan ng Barangay Fugu patungong Barangay San Antonio nang mapansin nila ang isang puting tricycle na walang ilaw at bumabaybay sa gitna ng kalsada. Tinangka ng mga pulis na abutan ang tricycle upang paalalahanan ang driver na buksan ng ilaw. Ngunit sa halip na huminto, pinaharurot nito ang sasakyan na agad nagdulot ng hinala sa mga otoridad. Agad nila itong sinundan at nasabat sa Purok 1, Barangay Agasian. Pagkababa ng kapulisan mula sa kanilang mobile, napansin nila si alias Mike Aaron na may kinukuha mula sa kanyang bag. Agad siyang pinigilan ng mga pulis at natuklasan ang isang baril sa loob ng naturang bag. Narecover rin ang isang magazine na naglalaman ng 5 bala. Sa isinagawang karagdagang pagsusuri, natagpuan sa loob ng toolbox ng tricycle ang isang hand grenade. Dinala sa ICCPS ang mga suspek kasama ang narecover na ebidensya para sa mas malalim na investigasyon at kaukulang disposisyon. Samantala, nagpahayag ng papuri si Police Brigadier General Roy B. Parena, Acting Regional Director ng Police Regional Office 2, sa mga tauhan ng ICCPS sa kanilang matagumpay na epektibong pagpapatrolya. Ang epektibong pagpapatrolya ay malinaw na patunay na ang ating matatag na paninindigan laban sa kriminalidad at sa patuloy na pagtataguyod ng kapayapaan sa ating mga komunidad. Sa pagkakakumpiska ng mapanganib na armas na ito, higit tayong mapapalapit sa ating layunin na mapanatili ang kaayusan at seguridad ng publiko. Tugon ni Police Brigadier General Parena. Mula dito sa lalawigan ng Isabela, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Balawag, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Balawag. Nasa kote ang 6 na individual matapos mahulian ng iligal na droga at mga armas
sa isinagawang buy-bust operation sa Mandurriao, Iloilo. Nakibalita dyan si Patrolwoman Lynette Sablon. Arestado ang 5 tinaguriang high-value individuals at isang street-level individual sa ikinasang drug buy-bust operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Block 32, Lot 31, Happy Home Subdivision, Barangay Oñate de Leon, Mandurriao, Iloilo City. Dito lamang ng 22 ng Agosto, taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspect na sina Alice Abdul, 33 taong gulang, residente ng Molo, Iloilo City. Si alias Toto, 39 na taong gulang, residente ng Anini, Antique. Si alias EG, 18 taong gulang, residente ng Arevalo, Iloilo City. Si alias Cesar, 27 taong gulang, residente ng Molo, Iloilo City. Si alias Nor Hudson, 23 taong gulang, mula sa San Jose, Antique. At si alias Mia, 42 taong gulang, residente ng mga Aklan. Nabili mula sa mga suspect ang isang sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 12,500 pesos. Nakumpiska din ang karagdagang mga sachet ng knot-tied plastic bags ng hinihinalang shabu, buy-bust money na 12,500 pesos at proceeds money na 1,550 pesos. Nakuha rin ang 2 digital weighing scale, ilang empty sachet at drug paraphernalia, 2 improvised na shotgun na may bala, mga personal na gamit kabilang ang cellphone, sling bag at lighter. Nasa humigit kumulang 230 gramo ng shabu na may estimated standard drug price na 1,564,000 pesos ang kabuang nasamsa mula sa mga suspect. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng mga kapulisan ang 6 na suspect at nakatakdang sampahan ng mga kaukulang kaso sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa batas singil sa illegal possession of firearms and ammunition. Patunay ito na maigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa illegal na droga at kriminalidad upang masiguro ang kaligtasan at kapayapaan ng mamamayan. Mula rito sa Western Visayas, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Lynette Sablon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sablon. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Fe Octaviano, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.